Magandang araw mga karelasyon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa. Ano nga ba ang mga bagay na gustong-gusto ng lalaki na ginagawa sa kanya ng kanyang partner? Hindi ito tungkol sa pagiging submissive o pagpapakababa. Ito ay tungkol sa malusog, masaya at balanseng relasyon kung saan parehong nagmamahalan. Mga babae, kung nais niyong mapanatiling masaya, kontento at loyal ang inyong partner, panoorin niyo ang video na ito. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. Number 1, kapag pinaparamdam mong pinapahalagahan mo siya. Isa ito sa pinakamalalim na hinahanap ng lalaki, ang maramdaman niyang may halaga siya. Hindi kailangan ng magagarbong salita, minsan simpleng salamat kasi ikaw ang gumagawa ng lahat para sa atin. Lalaki man sila, may emosyon din sila. Hindi sila palasabi, pero kapag nararamdaman nila na pinapansin mo ang effort nila, lalo silang tumitibay bilang partner. Gusto nilang maramdaman na ang mga pagsusumikap nila para sa pamilya, relasyon o kinabukasan ninyo ay hindi nasasayang. Number 2, kapag pinagkakatiwalaan mo siya. Walang mas nakakalakas sa loob ng lalaki kundi ang tiwala mula sa babaeng mahal niya. Kapag sinabihan mo siya ng alam kong kaya mo o kaya'y pinapayagan mo siyang magdesisyon minsan kahit di ayon sa gusto mo, napakalaking bagay noon para sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagiging sunod-sunuran, kundi sa pagbigay ng space sa lalaki para patunayan ang sarili niya. Kapag pinagdududahan mo siya palagi, parang nawawalan siya ng pagkatao. Pero kapag pinagkakatiwalaan mo siya, ipinaparamdam mo sa kanya na naniniwala ka sa galing at integridad niya. Kapag ganyan, mas lalo siyang nagsusumikap at ginagalingan niya sa mga bawat ginagawa niya. Number 3, kapag sinusuportahan mo ang kanyang mga pangarap. Gusto ng lalaki ang babaeng hindi lang kasama sa kasiyahan, kundi pati sa mga plano sa buhay. Kapag may sinasabi siyang, balang araw, gusto kong magkanegosyo tayo. Huwag mo siyang sabihan agad ng, nako, baka malugi tayo. Subukan mong sabihin na, anong klaseng negosyo? Sige, kung gusto mo, samahan kita sa pag-research kung ano ang magandang negosyo. Ganyan ang babaeng tumatatak sa lalaki. Hindi mo kailangang lutasin lahat ng problema niya. Ang kailangan lang niya ay ang nararamdaman na hindi siya nag-iisa sa laban. Number 4, kapag binibigyan mo siya ng physical affection. Hindi ito lang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa touch, yakap, pagpisil, paghaplos, o kahit pag-upo sa tabi niya habang nanonood ng TV. Kapag ang babae ay mapagbigay ng ganitong klaseng affection, ang lalaki ay parang batang nagiging kampante. It builds silent connection. Kapag ginagawang safe space ang katawan ng babae sa paraang mapagmahal at hindi mapilit, gumagaan ang pakiramdam ng lalaki. At dahil doon, mas open siyang magmahal, magsabi ng nararamdaman at mapagpakumbaba. Number 5, kapag nirerespeto mo siya sa harap ng iba. Ang respeto sa isang lalaki ay parang oxygen. Kahit may tampuhan kayo, kapag sa harap ng ibang tao ay pinapanatili mo pa rin ang respeto mo sa kanya, malaking bagay yon. Kapag tinatawag mo siyang mahal, anong palagay mo? Habang may kausap kayong iba, kahit maliit na tanong lang yan, pero pinaparamdam mo sa kanya na may boses siya at importante siya sa mga desisyon.
Sa kabilang banda, kapag sinisigawan mo siya sa harap ng iba o iniinsulto mo siya sa publiko, kahit pabiro, malalim ang tama nun. Gustong-gusto ng lalaki ang babaeng marunong rumespeto. Number 6, kapag marunong kang makinig. Alam nating karamihan sa lalaki hindi madaldal. Pero kapag nagsimulang magkwento ang isang lalaki, ibig sabihin nagtitiwala siya. Kapag sinagot mo agad ng kasi dapat ganito yan o sinabi ko na sa iyo mawawala ang gana niya. Pero kung sabihin mo ay ganito, gusto mo bang makinig lang muna ako o gusto mo ng advice? Napakagandang approach niyan kapag marunong kang makinig. Bihira ang babaeng marunong umupo, tumahimik at makinig ng may puso. Kaya kapag ginawa mo ito, mas lalo kang mamahalin ng lalaki. Number 7, kapag marunong kang magpakumbaba, kapag may away kayo. Sa bawat relasyon, laging may sigalot, may hindi pagkakaunawaan at normal yan. Pero ang babae na marunong magsabing, pasensya ka na kung nasaktan kita, ay ibang klase. Hindi ito ibig sabihin na siya ang may kasalanan. Ito ay tanda ng emotional maturity. Lalaki man siya, may damdamin din. At kapag ikaw ang nauunang magpakumbaba, kahit siya pa ang dapat humingi ng sorry, naaantig siya. Dito niya mararamdaman na hindi ka lang partner, ikaw ay isang teammate. Hindi lang para manalo sa debate, kundi para manalo kayo sa buhay. Number 8, kapag ipinapakita mong proud ka sa kanya. Hindi kailangang i-post palagi sa social media. Kahit simpleng ang galing mo talaga sa ginagawa mo o kahit pagkwento sa ibang tao. Alam nyo, yung partner ko, siya yung laging gumagawa ng paraan kapag may problema kami. Kapag ginagawa mo ito, ang ego ng lalaki ay hindi lumalaki sa yabang, kundi sa confidence. Mas lalo siyang nagsusumikap, mas nagiging maayos at mas pinapahalagahan ang relasyon nyo. Sana ay napuno kayo ng mga insight at inspirasyon mula sa ating napag-usapan. Ang pagmamahal ay hindi lang basta mahal kita. Ito ay araw-araw na pagpili, pagkakaintindihan at pag-aalaga. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.